Babaguhin na ng Canada yung dating sistema na ang mga visitors ay binibigyan ng 10 years na multiple entry visa. Pero para sa mga Pilipino, okay lang kasi meron naman tayong ETA, Electronic Travel Authorization. Kasi ang Canada po ay nag-declare na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang visa-free sa pagpunta sa Canada. Kaya pwede na ang ETA. Pero pag-uusapan din natin, ano ba yung bago? Hindi na pwede ang 10 years multiple visa, single entry na nga lang ba? Topic natin yan guys ngayon. Pati na rin ang ETA, kaya stay tuned to my video today. Hello and welcome back sa Ate Menchie po muli ito, and today another topic about Canada. At kung gusto niyo po ang ganitong mga paksa, please consider subscribing sa ating channel, Menchie's Philcan Life. Just click the subscribe button below. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life din ang pangalan. And you can join and be a member of this channel. How to join? I-click niyo po ang join button below at mayroon pong instructions ang YouTube para kayo maging member. Thank you sa ating mga channel members. Salamat kay Crystal Snow, kay Pecto H, Nanette Lapira, Erwan Villanueva, kay Joy, Gabriel X, Nani, Marjorie Ramos, Marjo Mento, Imelda Leal, Jen C, Neri Castro, Marciano, and Nympha. Thank you po sa inyong support sa aking channel. Thank you very much. And so now guys, let's go to our topic. Yun na nga, effective now. Ngayon na. Actually, in-announce po nila ito ng November 6. So effective on that date ay babaguhin na ang sistema sa visitor visa application. Ayan, yung binibigay sa atin na visitor visa. Standard kasi sa mga nakalipas na taon ay nakakakuha tayo ng 10 years na multiple entry visa to Canada, mga visitors. It's either 10 years or depende kung ilang taon na lang ang visa ng inyong passport. So, mababago na po yun. So, sa bagong order na ito po ng Immigration Canada, maaaring may multiple entry visa pa rin kayong ma-receive at maaari namang single entry na lang. Kahit naman nang nakalipas ay dalawang klase po ang visa to Canada ng visitor. No? One is the multiple entry and then the other one is the single entry. Ayun. Kaya lang yung multiple nakagawian na natin 10 years ng 10 years ang ibinibigay, di ba? 10 years! Ayun. Tapos ngayon, ay hindi na 10 years. Maaaring multiple pa rin pero hindi na 10 years. Ito po ay isa pa ring pamamaraan ng Canada para pansamantala po ipauntiin ang mga temporary ang visa dito sa Canada. Yun. In the next 3 years, malaking pagbabawas po sa mga temporary status ang ginagawa ngayon sa Canada. Okay, so going back, sa ngayon po sa kautusan ng immigration, binibigyan po ng karapatan ang immigration officer na mag-decide kung gaano kahaba lang ang visa na ibibigay sa isang applicant for visitor visa sa Canada. Simula ngayon, it could be multiple, it could be single entry, at maaaring iba-iba po ang validity. It could be isang buwan lang, maaaring 2 buwan, depende sa needs ninyo. Maaari din naman pong mahaba-haba pa dyan. Kung anong makikita ng immigration officer sa inyong aplikasyon, no? Kung ano ang need ninyo sa pagpunta sa Canada. Dapat pala gandahan natin yung ating application. In this new rule, multiple entry visa will not have the maximum validity of 10 years, and the officers will have the discretion to assess each applicant individually and decide whether to issue a single entry or a multiple entry visa based on your need. The duration of these visas are also varying depending on the applicant's specific needs. Ano ang mga deciding factors na kailangan makita ng immigration officer para madesisyon na niya kung ikaw ay single entry or multiple entry? Number 1, very important po, is the purpose of your visit. Is it a one-time visit? Ikaw ba i-attend lang sa isang okasyon?
Ikaw ba'y dadalo lamang sa isang komperensya or pagpupulong, reunion or whatever? Isang beses lang ba yon? Or is this a family visit na kinakailangang mapabalik-balik ka sapagkat ikaw ay meron kang bagong apo or meron kang binibisitang kapatid mo na may sakit or whatever. Dapat po yung nakalagay sa purpose yun. Gagandahin nyo guys ang inyong letter of purpose. Yan, yung sulat na, Dear Officer. Yan. Yan, ganun po yun. Another thing to consider ay ang financial capability ninyo. Do you have the financial capability? You have to include the proof. A-attend ka ba ng isang convention at is it your own gastos? Ano ang pinanggalingan ng iyong pera? Show the proof. Ikaw ba ay iniimbita ng iyong kamag-anak? Dapat merong support letter and invitation letter ang iyong kamag-anak. Yan. Ikaw ba ay ginagastusan ng company for a certain seminar? Dapat meron kang proof na ang company mo ay nagbigay ng support sa iyo. Yun, yung financial capability dapat po ay malinaw na nakalagay ang mga ebidensya. Yan, ang mga papeles sa mga dokumento. Now, dun sa medical reason, kung ikaw ay mayroong karamdaman na maaaring matrigger kapag narito ka sa Canada, then the officer will decide base sa kondisyon na yan. Or kung ikaw naman ay pumupunta sa Canada para magpagamot or a certain medical session or whatever, then the immigration officer has to see kung meron kang financial kapabilidad na gastusan yan at kung meron kang health insurance, etc. Ano po? Additional factors. Strong ties to your country. Importante po yun. Strong ties sa iyong country ay ang iyong babalikan. Kasi pag nakita nilang wala kang babalikan sa bansa mo, delikado. Delikado ang lagay natin kung wala kang babalikan. Kailangan marami kang babalikan sa iyong bansa. Like ang inyong trabaho, ang inyong family na maiiwan at babalikan mo doon, ang iyong business, ang iyong properties, bahay, lupa, kung anumang properties meron kayo doon. Tapos, meron ba kayong community or organizations? May mga membership ba kayo? Kayo ba'y leader ng kung ano-ano? Isama yan po. At saka yung mga, meron ba kayong mga SSS, yung mga ganun, yung mga PhilHealth, mga pag-ibig, etc. Yun po ay kasama sa posibleng tingnan as strong ties niya as sa inyong home country. Kung meron kayong mga previous travels, maaari pong tingnan din yan. Pag kayo ay walang masamang record sa inyong pagta-travel before, then okay yon, no? Para maging strong ang inyong application, ano naman ang pwede ninyong gawin? Unang-una po, kailangan maganda at matibay ang inyong purpose of travel. Gagawa kayo ng letter of purpose at gandahan ninyo, guys. Make it appealing. Lagyan ninyo ng magagandang mga bagay yan kung ano talaga ang gusto nyong gawin sa Canada. Kayo ba frequent na babalik sa Canada kasi meron kayong dadalawin na inyong bagong apo? Or meron ba kayong matagal na hindi nakikita na kamag-anak? Yung mga ganon, no? Pwede rin po magsama ng mga pictures. If it could be more convincing, isama ang mga pictures at mga documents sa inyong application. Kung mayroong nag-invite sa inyo, kailangan meron din siyang support letter na nagpapakita ng kanyang source of income sa Canada. At kung kayo naman ay gagastos ng inyong sariling pera, make sure na you have the right amount of money in your bank statement. Magkano ang right amount of money para sa mga visitors? Wala pong sinasabi doon sa website ng IRCC kung magkano. Depende yan kung gaano kayo katagal na mag-stay sa Canada, anong inyong mga pupuntahan, malaki bang gastos sa mga pupuntahan ninyo, may bayad ba ang pagpasok sa ganito at ganon, kayo ba mag-shoulder lahat ng pati eroplano, etc. Magkaroon kayo ng computation kung magkano ang posibleng expenses ninyo sa tirahan, sa transport, sa pagkain, etc. on a number of days na nandito kayo sa Canada. Isama yan sa inyong application. Pwede rin kayong magawa ng inyong sariling itinerary kung ano-ano ang mga pupuntahan ninyo at ang schedule. And of course, don't forget ang mga strong ties. Inyong ilagay po ang mga babalikan ninyo sa Canada. Pag kompleto ang mga yan, your application will be very strong. At kailan ang effectivity ng pagbabagong ito sa visitor visa application?
Noon pong November 6, inilabas ang kautusan na ito at ang sabi, effective immediately. Ibig sabihin, right on that date, November 6 ay nag-effective na po, nag-take effect na po ang kautusan na ito. What if meron na kayong approved na mga visa? Approved na, wala na pong problema. Kung ano ang in-approve sa inyo, yan. Kung 10 years yan, you can still go for 10 years sa Canada. Ang isang tanong, ayun po ngayon palang ipinasok. Pwede ba kaming maapektuhan? Posible. Sapagkat simula ng November 6, yun na po ang gagamitin na rule ng mga immigration officer. Magkano ang visitor visa fee application? $100 guys. At sa ngayon, ang processing time ay 18 days ang ayon po sa website. Sa Pilipinas, 18 days po ang processing time. So what if maiksi ang ibinigay sa inyo na validity? It's okay sapagkat meron tayong ETA. Okay? Ang ETA po ay para sa mga bansa katulad ng Pilipinas na declared ng Canada as visa-free. Yan, panoorin niyo po ang clip na ito. Eligible travelers from 13 more countries now qualify for visa-free travel to Canada. Ito po ay na-release noong June 6 of 2023 last year. Ang sabi nila dito, Canada announced additional 13 more countries to the Electronic Travel Authorization or ETA program. Travelers from these countries who have held Canadian visa in the last 10 years or who currently hold a valid U.S. non-immigrant visa can now apply for ETA. At ayan po ang Philippines, isa sa 13 mga bansa as visa-free, introducing visa-free travel to Canada. It will help grow Canada's economy by facilitating more travel, tourism, and international business. Sino ang eligible kumuha ng ETA? Yun pong meron ng visa kahit isang beses pa lamang nagkaroon ng visa from Canada in the past 10 years at yung mga Pilipino na meron pong non-immigrant visa sa Estados Unidos, sa USA. Yan. Pero guys, yung mga nasa USA by airplane lang po ang mode of transportation na pwede nyo gamitin ng ETA. So, hindi pwede ang by land. So, mag-aeroplano kayo from US to here to Canada. $7 ang fee sa ETA application. Online po ito. At pwede kayong ma-approve in just few minutes. Ang effectivity po ng ETA ay 5 years. At 6 months maximum stay sa bawat visit ninyo sa Canada. Para din po yung ordinaryong visitor visa. Pero always bring your passport and other additional documents na maaaring yung mga previous ninyong pagpunta sa Canada at baka hanapin sa inyo ay inyo pong dalahin or dapat may access kayo sa inyong mga previous documents. So kung sakali na maiksi lang po ang single entry man or kung ilang entry lang kayo binigyan para sa inyong visitor visa to Canada, don't worry sapagkat pwede naman kayong mag-apply ng ETA in the years to come kung kayo po ay gusto din pumasyal sa Canada. Yun, no? So, yun na muna guys. Sana po nagustuhan nyo ang ating topic. At kung nagustuhan nyo, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchis Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Salamat kay Crystal Snow, kay Pecto H, Nanette Lapira, Erwan Villanueva, kay Joy, Gabriel X, Nani, Marjorie Ramos, Marjo Humento, Imelda Leal, Jen C, Nery Castro, Marciano, and Nympha. Thank you po sa inyong support sa aking channel. Thank you very much. Yan na muna guys. Si Ate Menchito from Toronto. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa susunod nating video. Bye-bye!